Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Mga minamahal, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig sa lahat po ng ating sariling mga sangbahayan. Charity begins at home sa ating mga sarili, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, at higit na nga sa ating mga kabyak ng puso, at sa lahat po ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa ganito pong pagganap sa mga tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Diyos sa makatwid po baga upang tayo ay lumakad sa lahat po ng mabubuting gawa na inihanda ng ating Panginoon Diyos, inihanda kay Kristo Jesus upang ito po ay ating lakaran sa makatwid po baga ang lahat ng kanyang mga utos na pawang banal, matwid at mabuti. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa kanila ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos po lamang ang nakakakilala sa ating lahat kung sino-sino po sa atin ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Pinasapit po tayong muli sa panibagong gabi pong ito ng ating mga buhay. Inihanda tayo ng Diyos, hindi tayo binawian ng buhay, hindi tayo ipinahintulot sa anumang kasawian, maging sa mabibigat na karamdaman at sa lahat po ng mga kapanganiban. Upang sa gabing ito'y muli niya tayong turuan, pakainin at painumin ng kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay. Kaya naman po sa gabing ito ay tulad po ng ating kinagagawian, ang lahat po ng bagay ay ating ipinauubaya sa ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At nalalaman po natin, madalas iparinig sa atin, ayaw ng Diyos na iluluhod natin ang ating mga tuhod sa mga larawan, sa mga santo, sa mga taong matagal nang patay, kahit na sa mga banal, kahit na sa mga buhay ng mga tao na nangagsasabing sila ang kahalili ng Diyos. Galit na galit po ang Diyos sa gayong mga masasama na mga gawain, sapagkat ang mga yaon po ay mga utos ng mga tao at mga aral ng mga demonyo. Huwag po kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Yan po ang katotohanan. Basahin ninyo ang Tito 1:14 at ang unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Kaya naman mga iginagalang na mga tagapakinig, tulad po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa kanyang Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus iluluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, ng nanga sa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Sa Kanya lamang tayo luluhod. Sa Panginoong Hesukristo lamang tayo sasamba. Ang Panginoon lamang ang ating luluwalhatiin, pupurihin, sasambahin, at ating paglilingkuran. Sapagkat ang wika ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. 8:24 King James Version. I say therefore unto you, you shall die in your sins,
For if you believe not that I am He, at sa 8:27 ng San Juan din, hindi nila napag-unawa ang tinutukoy sa kanila ni Kristo ay tungkol sa Ama. Sapagkat kung hindi natin siya sasampalatayanan na siya po ang Ama, mga mamatay tayo sa ating kasalanan at ang kamatayan po sa impyerno, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Yan po ang kamatayan na walang katapusan. Kaya naman po sa gabing ito, magpailalim tayo sa sumasaibabaw ng lahat at sumasalahat sa ating Diyos na ating Panginoong Hesukristo, maging ang ating gagawing pakikinig ng kanyang 19 na aral o mga pagtuturo sa atin. Sa gabi pong ito'y ibigay natin sa Panginoon ang gagawin nating pakikinig. Palambutin nawa ng Diyos ang ating mga puso. At kung ito ay ating mapakinggan, magsisampalataya tayo. Ang Panginoong Hesus ang sa atin ay nagtuturo. Hindi po ang tao, lalong hindi ang inyong kapatid na si Rilo Gonzales Jr., kung hindi ang ating Panginoon na kung paanong ng unang panahon ang Diyos nakikipag-usap sa tao sa iba't ibang kaparaanan na sa huling araw na ito nga sa Hebreo, sa kanya pong 1:1. Buksan ninyo ang inyong mga aklat. Tinitiyak sa atin ang Panginoong Hesukristo ang nakikipag-usap sa atin, nagtuturo ng kanyang mga banal na salita at ng kanyang mga aral at mga palatuntunan upang ating ikaligtas. Hindi para sa Panginoong Hesukristo, hindi para sa Kanya. Anong kailangan ng Panginoong Hesus? Siya ang Diyos. Tayo may kailangan sa Kanya. Kaya nga buksan natin ang ating mga puso. Sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito. 2013 na po. Huling araw na ito. Nagsasalita sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Sa makatwid, nakikipag-usap sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang Panginoon Diyos ng magkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, Pilipos 2:5 hanggang 10. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, hindi po tao, Diyos po ang Panginoong Hesukristo. Pag sinabing nagkatawang tao, hindi siya tao. Kaya nga ang ating Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang iglesia, na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, ito po ang nangangaral sa atin sapagkat ito ang kanyang katawan, Kolosos 1:18. Ang kanyang katawan, iglesia, ang ulo ng katawan, ang Panginoong Hesukristo. Sa makatwid kung nangangaral sa atin ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nangangaral po ang ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal at dakilang gabing ito ng aming mga buhay, ipagpatawad mo pong muli ka naming gambalain, sapagkat sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami at nangangayupapa upang mulit-muli ipailang lang namin sa iyong banal na kaitaasan ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo sa mga araw na nagdaan nang huli naming mapakinggan ang iyong ika-18 aralin. Magmula po ngayon, Panginoon, sa araw at sa oras na ito, salamat po sa iyo. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo po kami dinamtan. Patuloy mong pinalakas, pinagaling ang aming mga lupang katawan. At higit sa lahat, maraming salamat sa araw na ito. Daragdagan mo pong muli ang aming kaunawaan. Patitibayin mo po, lubos mong paliliwanagin sa amin ang iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Lalo mong itatatag ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin. Pinupuri namin ang iyong banal, ang maluwalhati mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Mga abang tao kami, Ama. Nalalaman mo kung paanong ginugol namin ang mga araw, ang buhay, kagaling at kalakasan, maging ang mga kapalaran. Nalalaman mo, Panginoon, at wala kaming maililihim sa iyong anuman. Kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala, kung hindi pa kami nangakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, bago po kami makinig ng iyong mga salita sa gabi pong ito, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Panginoon, wala kaming hinihiling sa iyo. Hindi namin kailangan ang mga kayamanan. Hindi namin kailangan ang mga kapurihan at ang anumang mga kaluwalhatian na pang-ibabaw ng sanlibutan. Aman Diyos, isang bagay lang ang maririnig mo sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Lagi mo po sana kaming pakakainin at paiinumin ng iyong mga aral. Ama naming Diyos, gawin mo sanang laman ang aming mga puso. Alisin mo po ang aming mga katigasan ng puso at ng isipan. Magpailalim kami sa iyong palatuntunan. Papaghariin mo nawa sa amin. Kung ano ang iyong kalooban sa iyong kaharian, ito po ang aming maisakabuhayan. Ito ang aming magampanan ng buong katapatan. Ikaw ay aming mapaglingkuran. Hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon, hihipuin mo po sana kaming lahat. Papalisin mo po at tutulungan mo kaming lahat na magkaroon ng kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin sa araw-araw. Pagagalingin mo rin po sana, daragdagan pa ng kagaling at kalakasan kaming lahat. Lalo na nga po ang sa amin meron ng mga katandaan, tulad po ng iyong alipin, gayon din po ng iyong hamak na anak na si kapatid na Rosita na aking kabiyak. Huwag mo rin sanang pabayaan ng ibang merong mga katandaan na sa amin, tulad ni kapatid na Prospero at Glenda, ni kapatid na Concepcion, ni kapatid na Florito, ni Robert at Mercedita, ni Expectacion at ni Avelino, gayon din po ni Olivia at ni kapatid na Mirna, at ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga mahal sa buhay, maging mga kaibigan namin, at lahat ng iyong mga anak sa iyong banal na iglesia, na meron pang mga kabataan na nangalalayo sa amin
at nangingibang bansa't mga bayan upang magsipaghanap buhay. Ipaabot mo rin sa kanila ang iyong pagpapala, ang iyong pagliligtas, at kumbaga maaari sa ikalawang pagparito mo po'y makasama namin silang lahat hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ama namin Diyos, ingatan mo po ang bibig ng iyong alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Patawarin mo po sa lahat ng kanyang pagkukulang. Gamitin mo po sana ng isang mabuting kasangkapan ng kanyang bibig. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, huwag kaming mangag-alinlangan, huwag matitigas ang aming mga puso't isipan, kung hindi tanggapin namin, panampalataya na namin, ikaw nga ang nag-iisa, ikaw ang buhay na Diyos, ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, ikaw ang tumatangkilik at nag-iingat sa aming lahat, na sa gabing ito'y inaasahan naming papatnubay sa amin, magbibigay sa amin ng lalong mas maraming mga kaunawaan, ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit, at ang lahat po ng ito, Aman Diyos, sinasampalataya na namin, na iyong dinirinig at kami pong lahat iyong binebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon naman po ay atin ang italaga, ihanda ang atin pong mga pakikinig, ang ating mga puso at isipan sa gagawin nating mga aralin sa banal na gabi pong ito, at ihanda na rin natin ang atin pong mga banal na kasulatan upang ang lahat ng ating babasahin sa banal na kasulatan ay atin mismo, bawat isa sa atin, matitiyak nga na yaon ang kalooban ng Diyos kung paano sa langit. Ito ang ating marapat na gampanan sa ating mga buhay. Datapwat atin po munang sauyan sumandali ang nakalipas nating aralin noong propaganda bilang ika-18 na kailangan malaman ng tao kung sino siya ayon po sa mga banal na kasulatan. Kung bakit po ito itinuro sa atin, sapagkat katulad po ng sinasabi sa Romanos 3:10 hanggang 18, ang kalagayan po nating mga tao ay walang natatakot sa Diyos, walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong sa Diyos. Ang lahat po ng mga tao ay talagang masasama. At dito'y inaamin natin, maging kami sa loob ng iglesia, kami man po'y mga tao pa rin na nagkukulang at nagkakamali. Ang pagkakaiba nga po lamang namin sa loob ng iglesia, kami po'y nagsasaliksik, kami po'y nagtatanong, kami po'y humahanap. Kami po ay nakikinig, ang ibig lang sabihin kami nag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Datapwat ang halos lahat po ng mga tao sa lupa ay nahirate sa mga kalayawan, sa pagpapasarap sa buhay, sa pagpapayaman, at sa sari-saring mga wika nga luho nitong magulo at mandarayang sanglibutan, na dahil po sa maraming luho at tukso ng kadiliman na siyang ikinabubuhay ng lahat halos na mga tao sa lupa, nakalimutan na nila ang kani-kanilang mga kalagayan. Katulad po ng itinuro sa atin ng nakalipas nating aralin, ayon kay Apostol Pedro 1:24, ang lahat po ng laman ay gaya ng damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Tayo pong mga tao, wala tayong magagawa, para lang tayong halaman. Ayon din po sa mga apostol na katulad ni Apostol Santiago 4:14, hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Tayo'y tulad lang ng mga singaw na sa sandaling panahon lumilitaw at pagdaka ay napapawi. Bakit nga po ito itinuturo sa atin ng Diyos? Ibig po ng Diyos, matutuhan natin ang ating kaarawan sa lupa, kakaunti,
At yung kaunting mga araw na yon, ang wika pa man din ng maraming mga talata ay lipos pa ng tinatawag na bagabag at mga kalumbayan. Bagaman kakaunti na nga ang bilang ng ating mga taon, lalo na nga ngayon. Wala nang taong umaabot ng bihirang-bihira kung meron man, kalimitang ikinamamatay mga araw ng mga tao ngayon napakabihira na ang umaabot ng 80 anyos. Sa maniwala kay siya hindi. Kadalasan ang lahat ng mga taong namamatay araw-araw ngayon sa natural na kamatayan mga 70, 75, pero bihira na po umaabot sa 80, lalo na ang bihira ang umaabot sa edad na 100 taon. Kakaunti ang buhay, ang araw natin. At ang masama, ang nangyayari pa nga, para bang ang tao ang may hawak ng kanyang buhay. Kaya maraming mga tao ngayon, walang inaatupag kung hindi ang lahat ng kalayawan. Pasyal dito, pasyal dyan, pupunta ako sa Europa, pupunta ako sa Amerika, magliliwaliw ako, magsuswimming ako sa mga magagandang karagatan sa Pransya, sa Inglaterra. Magpapasarap ako, ganyan. Mga kapatid, ang nasa puso't isipan ng napakaraming mga tao, sapagkat sabi nila, katulad ng sinasabi ni Propeta Isaias, tayo mag-inuman, pagpatay ng baka, pagpatay ng hayop, pagkain ng masasarap na pagkain, pag-inom ng masasarap na inumin, mga alak na masasarap at mamahalin. Bakit? Tayo'y magpakalayaw, tayo'y magpakasaya, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Dadapot hindi po gayon ang ibig ng Panginoon Diyos. Yung kaunting mga araw, yung kaunting mga taon na itinakda sa atin ng Diyos dito sa lupa, hindi po para gugulin sa ating sariling mga kalooban. Naliwanagan po natin sa Efeso sa kanya pong 2:10, ginawa po tayo ng Diyos. Binigyan pa tayo ng larawang natatangi sa lahat ng larawan. Hindi tayo ginawang larawan ng tiyonggo, unggoy, gorilya, kambing, baka, kalabaw. Hindi! Ang larawang ibinigay sa atin, yung kanyang sariling anyo, yung kanyang sariling larawan, sapagkat sa lahat po ng mga nilalang ng Diyos, ang mga tao ang kanyang pinakahihirang, minamahal at iniingatan. Ibinigay nga niya yung kanyang sariling buhay. Alang-alang sa katubusan natin. Bakit? Mahal tayo ng ating Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. At yan ay nalalaman natin. Pero tayo namang mga tao, hindi naman tayo marunong gumanti ng pag-ibig sa Kanya. Ang marami sa atin kung mga lalaki, patuloy sa pagpapakalayaw, sa pagsusugal, sa pagmamadyong, sa pagbili ng mga lottery, sweepstake, sa mga tinatawag na kung ano-anong kasino, sa paghahangad na magsiyaman at lalong maging masarap ang kanilang buhay sa lupa. Yan ang totoo. Huwag kayong magagalit sa akin. Mga iginagalang na mga magulang, hindi ninyo nalalaman, hindi ninyo nakikilala ang inyong sarili. Kaya ito itinuro sa atin. Tao, kakaunti ang buhay mo, ang araw mo sa lupa. Ang araw na ibinigay sa iyo, itinakda sa iyo, para gugulin mo kanino. Tayo'y kanyang gawa. Nilalang tayo kay Kristo upang lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa. Inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Napakaganda ng napakinggan natin para tayong tren. Bago binili ng gobyerno ng Pilipinas o ng anumang gobyerno ang mga tren sa ibang bansa, inihanda muna yung release. Ganyan tayong mga tao, may release. Ito namang mga tao, nagpaka-diskarel, hindi lumakad sa release ng tren. Kaya nga sa Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa tao, ang dulo ay kamatayan. Ano kamatayan? Impyerno. May daan, akala ng tao, may release, akala ng tao, papunta sa tutuban. Station yung pala'y papunta sa impyerno, kay Lucifer.
sa istasyon ni Lucifer. Ganyan tayong mga tao. Tayo nilalang para lumakad sa lahat ng diretsyo, matuwid na gawa na mga aral, utos at palatuntunan ng Diyos. Ang ginawa naman natin, ang maraming ang mga kalalakihan, nagpapakabuyo sa kalayawan, babae rito, babae dyan. Meron pang mga lalaki, ang dami ng anak sa labas eh. Hirap na ang buhay eh. Ligaw pa rin ang ligaw, anak pa rin ang anak kung kani-kanino. Hindi naman kumikita ng... Kaya dahil doon, napipilitan ang tao magnakaw, manloko, mang-hold up, para may maisustento sa kanilang mga anak sa labas, para matugunan yung kanilang masasamang mga gawa. Mga kapatid at mga magulang, ganyan din maging sa mga kababaihan. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung anong kasalbahihan ng mga lalaki, pare-pareho na ngayon. Kaya huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Yan ang sinasabi ng Biblia, Romanos 3:10-18. Basahin ninyo! Walang matuwid, wala kahit isa. Mga kapatid, salamat na lamang na tayo tinawag ng Diyos sa loob ng kanyang banal na iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Na dito ang wika ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kung pinakikinggan natin, isinasakabuhayan natin, nililinis tayo. Saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Alin ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit dito lamang? Sa iglesyang ito tayo gagawa ng kabanalan. Ezra 7:23, anumang ipinag-uutos ng Diyos ng langit. Ano ba ipag-uutos ng Diyos ng langit sa ating mga tao? Utos na mga gawa ng kabanalan. Hindi tayo tuturuang magnakaw, pumatay, makiapid sa hindi natin asawa. Hindi! Efeso 2:10, nilalang tayo ng Diyos para tayo lumakad sa lahat ng mabubuting gawa sa Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo. Tayo nilalang para kay Kristo Jesus. Para lumakad tayo sa lahat ng mabubuting gawa, sa mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Sa ating aralin, bagaman maiksi ang buhay nating mga tao, kung ginugugol natin sa gawang kabanalan, ang wika ng Panginoon sa San Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang kamatayan o hanggang ikalawang pagparito, sila lamang ang maliligtas. Kaya dito namin kayo inaanyayahan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Akala ng iba, si kapatid na Cirilo nagtayo ng iglesia. Hindi po ako pwedeng magtayo ng nakatayo na. Ano na lamang ang ginagawa namin? Tinutularan namin unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Nandoon ang Jerusalem. Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran niya ng kanyang sariling dugo doon sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya nga ang wika at habilin sa atin, nang nakalipas na aralin ang wika ni Apostol Santiago, kayo ngang hindi na nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Marapat ninyong sabihin, ako'y paparoon sa dakong yaon, kami doroon, kami pupunta sa mga lalawigan o kung saan-saan mang dako, kung loloobin ng Panginoon. Amen. Tama katwid, lahat ng ating binabalak, lahat ng ating iisipin, hahakain at gagawin, ibibigay natin sa Panginoon. Kung kanyang luluobin, yaon ang aming mararating, yon ang aming magagawa, yon ang aming masasalita, yon ang aming maisa sa kabuhayan. Pagpalain tayo ng Panginoon magpakaikailanman. Nang nakalipas na aralin po natin, 18. Sa gabi po namang ito,
tatalakayin po natin ang banal na aralin bilang ika-19 o 19. At ang ating pong pinakapaksa o suheto, ang Panginoong Hesukristo at ang kanya pong mga alagad ay hindi nangilin ng araw ng Sabado o araw ng Sabat. Ito po ay ayon sa mga banal na kasulatan. Kung bakit po ito ay ating ipahahayag sa awa at tulong ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat marami po ang nagtatanong sa amin kung kami raw po ay nangingili ng araw ng Sabado. At ito rin po naman ay para gisingin ang ating mga kababayan, kaibigan, na hanggang ngayon ay nariyan po sa tinatawag na mga pangingili ng araw ng Sabat o Sabado, yung ika-7 araw. At ang mga ito po, hanggang ngayon panatiko pa rin sa mga katha ng mga Hudyo. Alin po yung mga katha ng mga Hudyo? Tulad po ng tinatawag na pagbibigay ng ikapo. Alam naman natin kung anong pinanggalingan ng ikapo. Yan ay utos ng Diyos. Para sa mga Israelita noong araw, yan ang tithing. At ang pinag-utusan nito, yung mga Levites, yung mga Levita. Yung mga Levita, hindi nakamana ng lupain ang pamana sa kanila, yaong tithing, yung taxes, na ibibigay ng 11 na mga Israelita, mga angkan ng Israel. 12 angkan ng Israel. Yung isang angkan, yung mga Levite, yun nga ginawa nilang mga preacher nila, yung mga saserdote, kasama si Moses, si Aaron, at ang mga anak ni Aaron, at ang lahat ng mga Levita. Ang kikitain nila magmumula roon sa kinita ng 11 angkan na naghahalaman o mga magsasaka sa lupain na minana nila sa Diyos. Hanggang ngayon sa huling araw, nako, yung mga, huwag kayong magagalit sa akin, no? Mga Sabadista, o anumang may mga protestante nangingilin din ng araw ng Sabat, hindi Sabadista ang tawag sa kanila, hindi Iglesia Adventista del Septimo Dia alias Sabadista. Marami po protestante, kayo na nakakaalam, laging may ikapurin yan. Mga kapatid, ibig kong malaman natin, ang pagbibigay ng ikapo, wala pong masama dyan Sa katotohanan nga, kulang pa nga yan Kung ang isang miyembro nila kumikita ng 1 milyon sa isang linggo, isipin nyo magbibigay ng 100,000 yan ng ikapo. Kadalasang nakikita natin na hindi nga po umaabot sa ikapo ang abuloy ng mga miyembro, lalo na sa Pilipinas. Sinong Sabadista sa Pilipinas ang magbibigay ng eksaktong ikapo ng kanilang kinikita? Una-una, ang kinikita ng mga Pilipino, nako, isa po sa pinakamahirap na bansa ang mga Pilipino. O anong ibibigay na ikapo niyang mga nagpapalimos, ng mga naghahalongkat ng recycle sa mga basurahan, ng mga under-the-table job na mga minimum wage. Yung mga anak lang nila at mga asawa nila, hindi nila mapakain ng husto. Kaya yung tinatawag na mga aral na yan ay tinatawag na lamang po na kathana ng mga Hudyo, sapagkat hindi na po tumatago sa atin sa huling araw. At yan po nauuwi na lamang sa kapaimbabawan. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Nagsasabi lang ako sa inyo ng totoo. At yan nga po, na siyang pinakapaksa natin ngayon, yung mga tao na yan, napakapanatiko, ipinangingilin daw ang araw ng Sabado. Marami tayo nakikita, mga membro nila, araw ng Sabado. Nasa mga overtime din. Ako, lalo na rin sa Amerika, caregiver. Walang Sabado dyan para hindi pumasok sa kanilang inaalagaan. Dollar, malaki kita. Mga kapatid, kaya araw ng Sabado, tatrabaho yung mga yan. Nandun na sa mga nightclub ang mga kabataan nila. Papasarap din. Wala tayong sinasabing hindi katotohanan. Hindi tayo naninira.
Kaya nga yan, inalis na ng Diyos yan, hindi na po tumatago sa atin. Hindi naman tayo mga Hudyot, mga Israelita, mga Pilipino tayo. At tayo ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Datapwat ang pinakapag-aaral natin, mga kapatid, totoo ba na ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay hindi nangilin ng araw ng Sabat o ng araw ng Sabado? Nalalaman natin yan. Ang araw ng Sabat ay banal na utos ng Diyos. Totoo ba yan? Itanong nga natin, kailan po baga nagpasimula ayon sa mga banal na kasulatan ang pangingilin ng araw ng Sabat? At sino ang nag-utos nito? Buksan po ninyo ang Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8. Dito po, hindi na natin babasahin yung unang kautusan. Ito po yung 2 tapyas na bato. Unang utos po ron, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Unang utos yun. Ikalawa, huwag kang gagawa ng larawan. Nang nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Mga iginagalang na mga kapatid, alam na natin yan. Alin po at ikailan ang utos ng araw ng Sabat? Ituloy po natin, 20 at versikulo 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Mga kapatid, ito po ang ika-4 na utos ng Diyos na nakasulat po sa 2 tapyas na bato. Alam ba ninyo yung kautusan ng Diyos, it's only 10 major commandment. Kaya tinatawag na 10 commandment. At ang ika-4 nga po, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. Kapag sinasabing ipangilin, ipagsimpan, ibubukod mo. Kung halimbawa, meron tayong 7 araw, yung araw ng Sabado, alam natin, sa ating kalendaryo na ginawa ng mga papa sa Roma, Pope Gregory, na ito talaga kalendaryo ng Imperyo ng Roma, kung tawagin ito Julian calendar. Yung Julian calendar, yun ginawa pang binago pa ng Papa Gregorio ng Simbahang Katoliko. Kaya mas kilala ngayon sa Gregorian calendar, meron tayong 7 araw sa isang linggo. At dito, upang maliwanagan natin, kung alin yung kung pang-ilan sa 7 araw na regular na kilala natin sa huling araw na ito, yung tinatawag na Sabado sa ngayon, yun ay lumalabas na ika-6 na araw. Ang unang araw natin, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Naging ika-6 na araw po ngayon sa kasalukuyang Gregorian calendar ang ika-7 araw ng Sabado. 6 na araw. Mga kapatid, datapwat ang utos ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin yung araw ng Sabado. Pang-4 na kautusan sa 2 tapyas na bato, ipangingilin, gagawing banal na araw. Wala tayong gagawin ang wika ng Panginoon. Kung halimbawa tayo naroon din ng panahon ng mga Israelita, po kung ilang daang taon na nakakalipas, ito po ang panahon, ito po ang pagkakataong nailabas na sila sa pagkaalipin sa Ehipsyo at sila nga po'y sumapit doon sa bundok ng Sinai. Ibinigay ng Panginoon itong 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos sa pamamagitan ng mga daliri ng Diyos. Sumulat nito. Mga kapatid na mga nakikinig, at ika-4 nga po, ipangingilin mo ang araw ng Sabado, gagawin mong banal. Bakit nga po? Ano po baga? Itong kabanalan
na itinuturo ng araw na Sabat ayon sa Diyos na isinulat niya ng kanyang sariling daliri sa 2 tapyas na bato. At ano nga po baga ang mga katunayan na sa kalendaryo ng Diyos ay may 7 mga araw? At ang ika-7 nga po ay ang araw ng Sabat na ipinag-uutos niya na gagawing banal. Basahin po natin mga magulang at mga kapatid, Exodus 20 at 9. 6 na araw, makinig kayo mabuti 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ayan po. 6 na araw ay gagawa ka. Sa kalendaryo po ng Diyos, mga kapatid, meron din palang 7 araw. At 6 na araw, tayong mga tao magtatrabaho, gagawa. Gawain sa bahay, gawain sa opisina. Pagkatapos po ng ika-6 na araw, anong gagawin nating mga tao? Basahin po natin. Ituloy natin sa ibaba, 20:11. Sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon, makinig tayo mabuti, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa. Ang Diyos nagtrabaho. Unang araw, ginawa ang langit, ang lupa. Ikalawa, ikatatlo, hanggang ika-6, hanggang sa wika nga nilalang na tayong mga tao sa ika-6 na araw ng matapos na gawin ang lahat ng ating kakainin na inihanda niya muna. Para mabuhay tayo, meron tayong kinakain habang nabubuhay. Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng nangaroon. At makinig kayo, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Ayan. Ang kalendaryo ng Diyos, 7 rin ang araw. Ang sabi ng Panginoon, 6 na araw gagawa kayo, maghahanap buhay kayo, magtatrabaho kayo. Pero sa ika-7 araw, ipangingilin ninyo at ito ang tinatawag na Sabat o Sabado. Sabat, Sabado. Sa makatwid, yung ika-7 araw, mga magulang na tagapakinig namin, yun po ay banal. Kaya nga yung mga Hudyo, yung mga Israelita, talagang pag-araw ng Sabado nila, kung hindi sila naroon sa loob ng kani-kanilang mga tahanan at nagbabasa ng tinatawag na Pentateuco o yung tinatawag na 5 aklat ni Moses na unang tinatawag na matandang tipan, napaparoon sila sa kanilang mga sinagoga. Noong unang panahon, ang pinakatemplo nila yung kubol, yung tinatawag na tent, yung tinatawag na templo na pabuhat-buhat. 40 taon, dala-dala nila sa kadiliman, sa tanghaling tapat, at sa tinatawag na anumang sigwadas ng panahon, itinatayo nila yon, doon sila sumasamba. At ang lahat ng mga Israelita tuwing araw ng Sabado, naroon sila, yun ang tinatawag na kampamento ng Diyos. Naroon sila, hindi sila nag-iway-walay. O kung sila ay merong tinatawag na mga kubol na kanilang tinatawag na tahanan, hindi sila lumalabas. Nandun sila buong araw ng Sabado. Biyernes pa lamang bago lumubog ang araw ng Biyernes, umpisa na yon ang Sabat nila. At sa kinaumagahan, mga magulang at mga kapatid, natatapos ang araw ng Sabat. Pumapasok yung tinatawag naman na ika-8 araw o sa huling araw na ito, yun ang nakikilala natin, unang araw ng sanglinggo. Na kung liliwanagin po sa katotohanan ay 7 ang araw sa loob ng isang linggo na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Tayo pong mga tao ang gumaya sa kalendaryo ng Diyos at hindi ang Diyos gumaya sa kalendaryo nating mga tao. Na itinakda niya sa kanyang mga anak sapagkat ibinasi niya sa kanyang pagtatrabaho na nilalang niya una-una ang langit, ang mga buntala, ang araw, ang lupa, ang dagat, ang karagatan, pati tayong mga tao sa loob ng tinatawag na 6 na araw. Kaya naman ang wika ng Panginoon sa ika-7 araw, yun ang Sabat. Pinabanal ko yan itinangi ko. Huwag kayong gagawa ng anumang mga bagay
Ang wika ng Panginoon Diyos, ang araw na ito, ang araw ng aking pamamahinga. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa makatwid, dito inaliwanagan natin, sa katotohanan po, itong Sunday o linggo sa Tagalog, linggo sa Tagalog, sa English po, ito ang tinatawag na Sunday. Yung Sunday, ito po ang araw ng paglilingkod ng mga pagano, ng mga Romano. Yung mga Romano, yung pinanggalingan ng simbahang Katoliko, sa katotohanan po sila mga pagano, sila po ang sumasamba sa Diyos Araw, sa Diyos Jupiter, Diyos Saturno. Yan ang tinatawag nila na Diyos Araw. Kaya nga yung Sunday, hindi po araw na paglilingkod sa Diyos yun. Hindi po araw na paglilingkod sa may-ari at lumalang ng lahat ng bagay. Yung Sunday o yung Domingo, wika nga, yung araw ng linggo. Nakilalang kilala natin ngayon, ang ibig lang sabihin yun, araw ng araw, paglilingkod sa araw. Yun ang Diyos nila, maging ang mga Ehipsyo. At ang mga Assyria noong araw, meron silang tinatawag na Sun God Ra, araw ng paglilingkod sa araw. Sa sinag ng araw, Sun God Ra. Sunday, araw ng araw. Pero, mga kapatid, bakit? Hindi nga po natin kinagisnan yung talagang araw ng pagsamba o araw ng wika nga, paglilingkod sa Diyos, talagang araw ng Sabado. Sapagkat nga po, itong simbahang Katoliko, sa utos po ng kanilang mga unang mga tagapamahala, lalo na po ni Constantino, kung babasahin ninyo ang Catholic Encyclopedia, 321 AD or after Christ, si Constantino po, isa sa mga una na nag-utos na yung araw ng linggo, yaon ang gawing pinakasabado ng sangkakristyanuhan para ang lahat ng tao, sama-sama, pati tayong mga pagano at yung tinatawag na mga Kristiyano ni Hesukristo, tayong lahat ay magkasama-sama na sa isang araw ng pamamahala o ng paglilingkod sa Diyos. Yang Sunday gagawin nating pinaka-pitong araw na namahinga ang Diyos. At yun po, naaalinsunod din naman sa mga hula ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng hulang ibinigay kay Propeta Daniel, na itong mga taong ito, lalo na nga sa huling araw, ang dakilang Babylonia, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, babaguhin nila ang mga kapanahunan. Sa aklat po ni Propeta Daniel, sa kanya pong Kapitulo 7 at versikulo 25, ganito po at aking babasahin. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ito po'y patungkol sa isang napakalaking relihiyon, na ito nga po ang ipinakita sa pangitain ni Propeta Daniel. Kung inyong babasahing lubos, ito ang ikaapat na wika nga kaharian sa lupa na siyang nakikilala nating emperyo ng Roma. At dito nga po ay bumangon ang dakilang Babylonia, ang kakilakilabot na hayop, na ito ang nagpapatay sa maraming mga martir ng ating Panginoong Hesukristo, kasama na rin ang ating mga bayaning Pilipino tulad ni Rizal, Gomez, Burgos at Zamora at marami pang iba, na kanilang binago nga po ang mga kautusan ng Diyos, tulad po ng huwag kang magpatawag ng ama sa mga mangangaral. Ginawa naman nila nagpatawag ang kanilang mga pangunahing mangangaral na mga papa, mga pare, mga ama, na yan ay sagisag ng Antikristo. Huwag magpatawag ng Panginoon. Ang ginawa naman nila nagpatawag pa ng Monsenyor, aking Panginoon, at nagpatawag pa ng mas matataas na katungkulang tulad po ng Kardinal Arsobispo, na ayaw ng Panginoon na itatawag
sa sarili ng mga lingkod niya na ginagawang mga tagapangaral. Tayo pong lahat ay mga magkakapatid lamang. At kanya nga pong binago ang mga kapanahunan, yung mga pangalan po ng mga buwan at ng mga araw, inilagay nila sa mga pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyusan, tulad nga po ng araw ng linggo. Tinawag nila Sunday, araw ng araw. Ang Lunes, tinawag nila na araw ng kanilang Diyos na buwan. At ang tinatawag na iba't iba pang mga araw, tulad po ng Martes, sa Marte yan, planetang Marte. Martes, Miyerkules, yan ang Mercury, at Huwebes yan ang Thursday, yan ang nanguri naman ng mga pagano na mga Romano sa buntala na Jupiter, mga tagapakinig po namin. At yan ding tinatawag na Friday o Biyernes, yan po ay Venus. At ito namang Sabado, Saturno, yung tinatawag na Saturn. Mga kapatid, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa inyo lahat at napakaliwanag na po. Sa makatwid, ito ang iglesia na nagbago ng kapanahunan at nagbago ng mga kautusan ng Diyos. Kaya tayo, lumaki tayo sa lahat ng mga kostumbre ng mga Romanong Katoliko sapagkat 1521 nang dumating sa atin si Magallanes, magmula noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon na tayo dapat sanang hiwalay na dyan sa mga wika nga, kostumbre na yan o mga kinagis na yan. Pero hanggang ngayon yan pa rin ang naghahari sa atin at sa buong sanglibutan, mga kapatid at mga magulang. At yun po, mga magulang at mga kapatid, hindi lamang ipinagutos ni Constantino at ng naghali-haliling mga emperador ng Roma at ng mga papa sa Roma sa kanilang mga kaanib sa kanilang sekta ng relihiyong Iglesia Apostolika Katolika Romana, kung hindi maging sa gobyerno. Kaya nga po ngayon sa huling araw, the United Nations, makinig kayong mabuti, ito po nasa aklat ng kasaysayan, no? Ang lahat ng mga miyembro ng iglesia, ng tinatawag na samahan ng mga pamahalaan, gobyerno at mga nasyon sa buong sanglibutan na nagkaisa for the purpose of commerce and industry, yang araw ng linggo, yan na ang gawin nating pinaka-official holiday na ang mga tao ay walang gagawin kung hindi sila ay magdaraos ng holiday. Mga kapatid at mga magulang. Kaya nakita niyo pati gobyerno sang-ayon dyan. Dadapwat ang pinag-uusapan natin dito ay napakamaliwanag. Kung sino ang nag-utos nito, ang Panginoon Diyos. Kung bakit po ipinag-utos, sapagkat ito ay ginawa niya para sa mga tao ang araw ng Sabat, sapagkat ang wika niya, sa 5 araw o sa 6 na araw natapos ko ang aking gawain at ako'y nagpahinga. At yung 7 araw na yon, yun ang aking pamamahinga. At ang wika ng Diyos inilagay pa niya sa 2 tapyas na bato. Ang 4 na utos, ipangingili ninyo ang araw ng Sabat. Ito'y banal na bagay. Ako'y nagpahinga. Kaya ang ibig ng Diyos, pati tayong mga tao ay magpapahinga rin tuwing araw ng Sabat. Yun ang 7 araw. Ngayon, alam na natin ang kasaysayan, binago nga. Sa halip na ginawang Sabado, ay ginawang linggo nitong simbahang Katoliko. Dadapwat ang ating pinag-aaralan, mga kapatid, ang pinakalundo ng ating pag-aaral, ang atin bang Panginoong Jesucristo? At ang kanya bang mga alagad, nangilin, tumigil ng pagtatrabaho o ng anumang mga gawain sa araw ng Sabado. Yan ang ating pinakapunto. Nalalaman natin ang bagsik ng salita ng Diyos. Kapag kanyang iniutos, masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking salita, kailangan susundin ninyo.
At meron pong mga kasaysayan sa Biblia, hindi ko nababasahin, na araw ng Sabat, mga kapatid at mga magulang, merong mga Hudyo na lumalabas ng bahay para mamulot ng patpat para ipanggatong, siguro magluluto. Wala silang gaas, wala silang posporo, nalimutan nila. Sabado na, anong gagawin? Lalabas ng bahay, kumuha at namulot ng mga patpat para may makain ang kanyang pamilya. May nakakita sa taong yon. Ibinigay kay Moses. Ipinanalangin ng Diyos kay Moses, Panginoon, ano gagawin ko sa taong ito? Ito ba ikukulong ko ng kung ilang araw o ilang buwan? Anong kaparusahan? Ang wika ng Panginoon Diyos, Moses, pukulin ninyo ng bato hanggang sa mamatay. Totoo ba yan? Ganyan ba kabagsik ang Panginoon Diyos? Sa sino mang sumusuway sa araw ng Sabado, ang utos ng Diyos, wala kayong gagawin na kahit anuman. At sa utos ng Diyos, maging ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, ang mga alipin ninyo, ang nakikitira sa inyo, maging ang lahat ng inyong mga hayop. Pati mga hayop, mga baka, mga tupat, mga kambing, walang gagawin. Ilalagay lang ninyo sa kakwadra. Biyernes pa lang, bubusugin na ninyo. Pero sa tao, mga magulang, at maging yung hayop, pagka pinalabas ninyo yung hayop at nanginain sa labas, pinapatay yung hayop na yon. Yan ang utos ng Diyos. Lalo na nga sa tao. Totoo ba yan? Basahin po natin mga magulang at mga kapatid. Ang bagsik ng Diyos sa utos na ito na talagang walang gagalaw, walang gagawa ng kahit na anuman, kahit na ikabubuti ng kanilang sariling katawan at sariling sangbayan. Buksan po natin, mga kapatid, ang banal na kasulatan. Buksan po natin ang Kapitulo 20, versikulo 10 po muna. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat, banal sa Panginoon mong Diyos. Mangingilin kayo, huwag kayong gagawa ng kahit na ano. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang iyong aliping babae, ni ang iyong baka. Ano ba yung baka? Hayop. Sa makatwid pati mga hayop. Ni ang iyong baka. Ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Mga kapatid at mga magulang, talaga pong napakahigpit. 6 na araw, gagawin na natin ang lahat ng kakailanganin natin. Pero yung ikapitong araw, nako, kahit na magluto tayo, kahit maglinis tayo ng bahay, kahit na makita mo yung mga daga, yung mga ipis naglipana sa dingding ng iyong bahay, huwag kang gagawa. Wala kahit ano, wala kang gagawin. Utos yan Utos yan ng Diyos. Na talagang kahit na magaang na bagay at tila mabuting gawin, hindi natin magagawa. Kailangan nakapahinga lang tayo sa loob ng ating bahay. Bakit? Yon ang utos ng Diyos. Kailangan sundin natin. Kahit na nga yung mga hayop natin, kahit na ang baka, hindi mo dapat palabasin para manginain. Mga kapatid at mga magulang. Tunay ba naman? Kapatid na si Rino? Na kahit na mabuting bagay ang gagawin, talagang masama at kasalanan sa Diyos, kailangan igagalang natin ang kanyang utos. Sa buong araw na ikapito o araw ng Sabado, talagang ituturing nating banal sa Kanya. Hayaan po ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. Basahin po natin sa aklat po ng mga bilang ni Propeta Moses din po naman, sa kanya pong 15:32 hanggang 36. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, nakasumpong sila ng isang lalaki na mumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Putulin po muna natin. Itong panahon na ito, kabibigay lang ng Diyos ng 2 tapyas na bato kay Moses. At pagkatapos nga po, makailang araw lang ang nakakalipas, araw ng Sabado, dapat walang lalabas ng tahanan. May nakita ang mga Israelita lumabas ng bahay. Namumulot ng patpat sa araw ng Sabat. Namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Ano ang ginawa ng mga Israelita?
at silang nangakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng Israel, at kanilang inilagay siya sa bilangguan. Ikinulong po. Marahil ito ang isa sa mga unang-unang Israelita na sumuway sa utos na igalang, gawing banal ang araw ng Sabat, magpahinga, walang gagawin kahit na anumang bagay. Kailangan walang gagawin. Pero itong ang taong ito, lumabas ng bahay, namulot ng mga kahoy o ng mga patpat. Marahil, ko nga, nagugutom siguro ang pamilya, hindi nakapaghanda, bagong-bago yung utos ng Diyos At akala nila siguro ganun-ganun lang. Paano ito? Wala tayong saing, hindi tayo nakapaghanda ng pangpaliyab para o ng tinatawag na gatong sa lulutuin natin para may makain tayo araw ng Sabado. Hindi tayo nakapaghanda. At ang utos na yun, kabibigay lang kay Moses. Ang ginawa, hinuli ang taong ito at ibinigay kay Moses at ibinilanggo sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Maliwanag po, sa tagpong ito, talagang pagkatapos na ibigay ang 10 kautusan kay Moses, marami pa rin ang hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa utos ng Diyos. Kaya nga po, siguro binaliwala nila, hindi nila inihanda na ang kanilang kakainin sa buong sanglinggoy, ihanda na nila sa araw pa lamang ng Sabado o Huwebes at Biyernes. At sa ikapitong araw, kailangan wala na tayong gagawin. Pero hindi nasunod. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang ginawa ng lalaking si Moses, habang nasa kulungan, dumalangin sa Panginoon, Panginoon, ano gagawin ko sa taong ito? Ito nga po marahil ang unang pagsuway sa araw ng Sabat. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato na gaya na ipinag-utos ng Panginoon kay Moses, pukulin siya ng bato hanggang sa siya ay mamatay. Bakatwid, mga kapatid, napakalupit po ng utos ng Panginoon Diyos. Sa maraming mga tao, na ang ating Panginoon daw puro pag-ibig, pag-ibig, hallelujah, amen, praise the Lord, kahit na anong sama mo, ikaw diretso pa rin sa langit, maghunos dili kayo. Dito, hindi namin kayo tinatakot. Bagaman ang itinuturo nga sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, pulos, kabutihan, katwiran at kabanalan, tandaan ninyo, siya rin ang Diyos. Nagagalit din siya. Kamukha ng sinabi niya kay Moises, ako'y naaawa sa aking kinaaawaan. Ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. Mawawasak ang langit, masisira ang lupa, ang aking mga salita. Kailangan ito'y susundin. At ito'y nagpasimula nga na ipakilala ng Diyos sa tao na dapat siyang katakutan sa pamamagitan ng kanyang bayan na tinatawag natin na Israel. Ngayon, ang tanong po natin sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid, tunay po baga ang Panginoong Hesukristo mismo at ang kanyang mga alagad ay hindi ipinangingilin ang araw ng Sabat? Mateo 12:1. Nang panahong iyon, naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat. Mateo 12:1. Sa mga bakuran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimula na magsikitil ng mga uhay at magsikain. Putulin ko po muna ng pagkakataong ito, ang Panginoong Hesukristo kasama ang 12 orihinal na ang mga alagad, sa kanilang paglalakad, napadako sila sa bukirin ng mga trigo. At ito pong mga trigo ay wala pong pinag-iwan sa tinatawag na mga bigas natin, rice. Ang puno nito, ang pinakahalaman nito ay para ding mga
mga uhay ng mga bigas natin, lalo na nga po kapag ito ay malapit ng anihin, may mga butil po ito. Ganyan din po ang trigo. Yung tinatawag na parabang wheat sa atin, mga magulang at mga kapatid, trigo. Parang mga bigas din ito. Nangagugutom ang mga alagad. Ayon sa ating napakinggan, sila po nagsikitil ng mga uhay at kanilang kinain. Nagugutom eh. Sino bang mga tao ang hindi mahahali ng pumitas ng bunga, ng magagandang tignan ng mga bunga ng mga trigo, na kanilang wika nga inaasahang puputol sa kanilang pagkagutom? Datapwat ano ang nangyari? 12:2. Datapwat pagkakita nito ng mga pariseo. Yan yung mga pariseo, mga Hudyot, mga Israelita din po yan. Mga tagapakinig namin. Nakita ito ng mga pariseo. At yung salitang pariseo, yon po ay kumakatawan sa relihiyon nila na mga pariseo, mga Israelita rin po ito, pero ibig kong malaman ninyo, maging ang 12 angka ng Israel, sila man po ay nagkahati-hati sa iba't ibang paniniwala. Una na nga po, ang pinaka-major religion ng mga Israelita, the Pharisees and the Sadducees. Yung pong mga pariseo, kumikilala na mayroong Diyos at mayroong pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. At ang mga Sadducees naman, walang kinikilalang pagkabuhay na mag-uli at walang Diyos at walang mga anghel. Mga tagapakinig at mga kaibigan namin. Pero ang nakakita sa Panginoong Hesukristo, mga pariseo. Itong mga pariseo, parang mga gesta po ito. Ito ang laging sumbong ng sumbong kay sa mga punong saserdote, kung anong ginagawa ni Kristo at ng mga alagad niya. Kamukha nito, pagkakita nito ng mga pariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi matuwid na gawin sa araw ng Sabat. Meron na naman silang isusumbong sa mga punong saserdote na yung mga alagad ni Hesukristo, namulot ng uhay, araw ng namitas ng bunga ng trigo, araw ng Sabado. Isinusumbong nila ang lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesukristo, araw ng Sabado nga naman. Hindi ba utos ng Diyos? Kailangan wala kayong gagawin kahit na Mga kapatid at mga magulang, dito ang ibig nating kuhanin, ang Panginoong Hesukristo, hindi niya sinaway ang mga alagad niya. Hindi niya pinagbawalan. Mga kapatid, na ibig lamang sabihin, kung siya ang leader ng grupo ng mga alagad na ito, siya mismo ang utak. Siya mismo ang nag-utos. Kaya ang Panginoong Hesukristo, sumama sa mata nitong mga pariseong ito. At sila nga ang una sa lahat malakas ang boses na ipagsigawan sa hukuman ni Pilato, patayin si Kristo sa cross, pakawalan si Barabas, ang pusakal na magnanakaw. Ano-ano pa po ang mga paglabag sa araw ng Sabat na nilabag daw ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad. Nako, ang dami po. Hindi ko na po babasahin lahat, pero kung meron kayong mga aklat sa inyong mga bahay, sa San Juan po, ipinakikilala doon na pagkatapos na ang ating Panginoong Hesukristo'y maglingkod sa isang sinagoga sa araw ng Sabado, at maraming mga nagsisamba rin naman na may mga karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman kanyang pinagaling. San Juan 5 hanggang 10. At sa San Mateo 12:10 hanggang 15, kanyang pinagaling ang isang natutuyo ang kamay, at gayon din ang marami na may iba't ibang mga karamdaman, mga magulang at marami pa po. Dadapwa, hindi na po natin kailangan basahin ang lahat para hindi tayo maubusan ng oras. Na dito'y ipinakikilala, araw ng Sabado,
gumawa ng mabubuting mga gawa. Una na nga ang pagpapagaling sa maraming mga tao. Araw ng Sabado na ikinagalit ng kanyang mga kababayan, lalo na nga ng mga Pariseo. Ayon po sa ating pag-aaral, sa papaanong paraan, ang tanong po natin ay ito. Wala na bang ginawang mabuti ang Panginoong Hesus sang-ayon sa Biblia sa araw ng Sabat? Tunay bang hindi nga iginagalang ng Panginoon at ng mga alagad ang araw ng Sabado? Buksan po natin, mga kapatid, ang Lucas 4:16. At siya ay Nazaret na kanyang nilakihan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa, at nagturo siya sa mga sinagoga araw ng Sabat na niluluwalhati ng lahat, at upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ano po ang napakinggan natin? Naparoon ang ating Panginoong Hesukristo sa Nazaret na kanyang kinalakihan. Doon siya lumaki, magmula pagkabata hanggang sa kanyang pagiging binata, hanggang sa kanyang pangangaral, naroon siya. Doon siya, mga magulang tinatawag natin na nagkaroon ng paglago ang kanyang kaisipan sa lugar na yon, at ang isang bagay na kanyang kinauugalian tuwing araw ng Sabado. Ano po ang ginagawa niya? Napaparoon siya sa araw ng Sabat. Sa makatwid, hindi naman niwawalang halaga ng Panginoong Hesukristo at ng mga alagad ang araw ng Sabado. Napaparoon ang Panginoong Hesukristo tuwing araw ng Sabat sa mga sinagoga at binabasa ang mga banal na kasulatan. At ano ibinabasa? Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ipinahahayag niya. Luluwalhati niya sa lahat. Niluluwalhati niya ang Panginoon o ang Diyos sa araw ng Sabat, na tulad po ng ginagawa natin ngayon tuwing araw ng Linggo. Ito ang nakagis na natin na araw na Linggo sa sanglibutan, na ito ang itinakda naman sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang katotohanan po, sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, lahat po ng araw sa amin ay banal. Wala po kaming itinatangi na tanging araw o naiibang araw sa ordinaryong araw. Magmula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, ang lahat po ng araw sa amin ay banal, at ang lahat ng araw ipinagmumuni-muni namin, ipinaglilingkod namin sa Diyos sa abot po ng aming mga makakaya, sa ikaluluwalhati, sa ikatatanyag ng pangalan ng aming Panginoon. Mga kapatid, ang kinukuha natin dito sa talatang ito, ang Panginoong Hesukristo. Hindi naman niya sinisira ang araw ng Sabado. Katunayan nga po, kaugalian niya tuwing Sabado, napaparoon siya sa mga templo, nagbabasa noong panahon na yon, ang binabasa pa nila, yung mga scroll, yung mga kautusan ni Moses, yung Pentateuco, mga kapatid, at mga kautusan ng mga propeta. At yon ay pagpapakilala na iginagalang niya at sinusunod niya ang utos ng Diyos na sa araw ng Sabat, itatakda natin na ito ay araw na banal. At kumbaga maaari, utos nga ng Diyos, walang gagawa ng kahit anuman. Yun nga po, sinabi ng iba, sinira daw ng Panginoong Hesukristo at ng 12 alagad yung araw ng Sabado na ipinag-utos ng Diyos, sapagkat sila gumagawa araw ng Sabado, nagpapadilat ng bulag, nagpapalinis ng mga may ketongin, ng mga may sakit, kumikitil ng bunga ng uhay, o ng tinatawag na
trigo araw ng Sabado. Bakit ganyan? Nung unang panahon, nakita lang ng mga Israelita, isang taong lumabas ng Sabado, namulot ng mga kahoy na maigagatong para may ipangluto sa pagkain ng kanyang pamilya. Utos na Diyos, pukulin ng bato hanggang sa mamatay. Ang tanong natin ay ito, kung nagpapagaling man o gumagawa ng mga mabubuting gawa ang Panginoon at mga alagad kahit araw ng Sabat, nangangahulugan po baga na sinisira o sinasawata na nila ang ika-4 na utos ng Diyos? Buksan natin ang Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin, makinig po tayong mabuti. Huwag ninyong isipin, Mateo 5:17. Buksan ninyo mga Biblia ninyo sa bahay. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ko ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kung hindi upang ganapin. At sa Lucas 6:9, at sinabi sa kanila ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung araw ng Sabat? Magligtas ng isang buhay o pumatay kaya ng isang buhay? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Pero bago sinabi ang tanong na yon, pinatunayan ng Panginoon sa kanilang hindi ako naparito para sirain ko ang mga kautusan at ang mga propeta. Nasusulat kasi, hindi matatapos ang sanglibutang ito o ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng kautusan at ang lahat ng mga propeta, ang wika ng Panginoon sa ibang talata. Ni tuldok, ni period man, ni isang letra man, hindi mawawala sa 2 tapyas na bato at sa mga kautusan ng mga propeta hanggang sa matapos ang sanglibutang ito. Kaya hindi ko sinisira, hindi ko pinawawalang saysay o kabuluhan ang pangingili ng araw ng Sabat, ang mga kautusan at ang mga propeta, kung hindi ako'y naparito upang ito ay aking ganapin. At ang tanong ng Panginoon na nagpapaliwanag, tatanungin ko kayo, matuwid baga na sa araw ng Sabat ay gumawa ang isang tao ng sa ikabubuhay o nang sa ikamamatay? Matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung araw ng Sabat? Ang ibig lamang sabihin, magligtas ng isang buhay o pumatay ng isang buhay? Yan ay isang palaisipan. Ano sa palagay ninyo? Ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Matuwid baga na ang isang tayo gumawa ng mabuti kung araw ng Sabat? Matuwid baga na ang isang tao ay pumatay sa araw ng Sabat? Abay, talagang, ano ang sasabihin natin? Logically, walang masama para sa akin. No? Ako nagsasalita, si kapatid na si Rilo. Kung araw ng Sabado, gumawa ako ng mabuti para sa ikabubuhay ko. Ay, na nga nangyayari. Hindi ba yan ang nangyayari ngayon sa huling araw na ito? Sabadista ka, pero araw ng Sabado, overtime. Sayang $1 ang kikitain Hindi masama. Ito'y tanong na nagpapaliwanag. Ang ibig lamang sabihin ng Panginoon, na parito ako para ganapin, para tuparin. At sa ibang mga talata pa, para papagtibayin ang mga kautusan, para lalong maging matitibay. Walang masama kung araw ng Sabat. Kung lumabas ka para gumawa ng mabuti sa ikabubuhay ng iyong pamilya, maghanap buhay ka, kikita ka ng pera, hindi masama yan. Sa mabuting kaparaanan, no? Huwag kayong mang-hold up ng bangko. Yan ang masama. Ang masama, yung lalabas ka araw ng Sabado para pumatay ka ng kapwa-tao mo. Para ikaw ay lumiko ng landas. Lalabas ka araw ng Sabado tapos yung pala pupunta ka sa babae mo. Yung pala pupunta ka sa madyungan. Yung pala pupunta ka
sa mga kasino. Yan ang masama. Sa ikamamatay mo yan. Mga kapatid at mga magulang. Dito ang nagpapaliwanag ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit nga? Ang kanyang pagpapaliwanag merong kapangyarihan, meron siyang autoridad. Tunay po baga na talagang ang Panginoong Hesukristo naparito, mga kapatid, hindi upang sirain ang araw ng Sabat, kung hindi upang lalong papagtumibayin at upang kanyang ganapin? Sa San Lucas 9:56, sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, King James Version, ganito po ang sinasabi. St. Luke chapter 9, the verse is 56. For the Son of Man is not come to destroy men's lives. Sapagkat ang anak ng tao, sino ba anak ng tao? Ang Panginoong Hesukristo, inanak ni Birhen Maria na tao. For the Son of Man is not come to destroy men's lives. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, kung liliwanagin, ay hindi na parito upang sumira, pumatay ng mga buhay, but to save lives. But to save them. Dadapot upang iligtas ang alin, ang buhay ng mga tao. King James Version po yan. Huwag ninyong hanapin sa inyong Bibliang Tagalog sapagkat doon sa original na Tagalog version na dinala ng mga Amerikano, original version 1905, mga kapatid at mga magulang, sinaliksi ko po ito. Ito po'y wala sa Tagalog. Kaya sa Bibliang English natin ito nakita. Ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, ang Diyos, nagkatawan tao, hindi para pumatay ng buhay ng tao, kung hindi para bumuhay. Mga ginagalang ng mga magulang namin. Tunay po baga na hindi nga sinira ng Panginoon ang mga kautusan. Ang 2 tapyas na bato kung saan naroon ang ika-4 na utos, ipangilin ang araw ng Sabado at huwag kang gagawa kahit ano. Gayon din, pinatutunayan ba na hindi niya sinira ang mga propeta, kundi bagkus ito'y kanya pa ring pinagtibay? At sa paanong paraan? Paano ito? Paano ito ipinakilala ng Panginoon na talagang hindi siya naparito para pumatay, kung hindi upang magligtas nga ng buhay natin, ng mga tao, ng mga mananampalataya sa Kanya? Buksan ninyo ang Pilipos 2:5 hanggang 10. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Let this mind be in you. Magkaroon kayo, tayong nakikinig ngayon. Magkaroon tayo sa isip natin na na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na ito, nasa Panginoong Hesukristo rin. Ano ba yung pag-iisip ng Panginoong Hesukristo? 2:6. Na siya, na si Kristo, bagaman nasa anyo, Diyos. Bagaman ang Panginoong Hesukristo'y Diyos, kalagayang Diyos. Anong ginawa niya? Hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 2:7. Kundi bagkos, hinubad niya, inalis niya, alin, ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ito. Inalis muna niya yung pagka-Diyos niya. Makinig kayo. Ilan ba Diyos? Isa. Sino ang Diyos? Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Anong ginawa ng Diyos na ito? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging makapangyarihan. Sino ang nagubad? Ang Panginoong Hesukristo. At nag-anyong alipin. Ayan, naging anyo ng Nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. Namnamin ninyo yung salita. Ang Panginoong Hesukristo, nakitulad lang. Hindi siya tao. Nakikitulad lang sa tao. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, mga tagapakinig, ako po si Cirilo Gonzales, nakikitulad sa tao. Hindi, tao na ako eh. Ang pwede lang makitulad sa tao, yung hindi tao.
Katulad din sa sinasabi at pinapatunayan ni Apostol Juan, uno-uno ng kanyang aklat, nang pasimula ay berbo, salita, ang berbo, ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos, ang berbo ay Diyos. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos? 1:14 din ng San Juan. Nagkatawan tao ang salita, nagkatawan tao ang berbo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama, katulad ng anak ng Diyos. Ayan. Yung nakita nila, yun ang ating Panginoon, katulad ng anak ng Diyos. Bakit nga naging katulad ng anak ng Diyos? Hebreo 3:6. Jesus! Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, si Kristo, gaya ng anak. Christ, like a son. Si Kristo, katulad ng anak. Head of his house. Ulo ng bahay niya. At ang bahay niya ay tayo. But Jesus, as a son, like a son, head of his house, and whose house are we? Ano nga yung bahay ng Diyos na yan? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Ano ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ito ang bahay ng Diyos. Unang Timoteo 3:15. Basahin ninyo, kayo na magbasa. Saliksikin naman ninyo para kayo mismo mapatunayan ninyo ang binabasa ni kapatid na si Rilo, walang labis, walang kulang, pawang utos, aral ng Diyos. Mga kapatid namin. Sa makatwid, paano niya ginawa? Paano niya pinagtibay? Paano niya sinunod? Hindi niya sinira. Kundi bagkos, para lalong marami pang mabuhay na kaluluwa. Paano niya isinakatuparan ang kautusan, lalo na nga ang araw ng Sabado at ang mga propeta? Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos, siya'y lumagay sa kalagayan na katulad ng isang anak ng Diyos, isang alipin na tulad nating mga tao. Sinunod niya ang mga utos ng kanyang Ama, ang kanyang Diyos. Sinunod niya ang kautusan ng Panginoon Diyos hanggang kamatayan. Doon sa cross, mga kapatid, kaya naman sa 2:10 ng Filipos din, binigyan siya ng pangalang lalo sa lahat, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, tuloy natin Filipos 2:8, nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus, mga kapatid. At ito nga sinasabi ng Panginoon, sapagkat kayo'y iniwanan ko ng halimbawa, upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Ito'y mga halimbawa, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, upang ang sino man sa kanya'y sumampalatayang ako at ang Ama ay iisa, upang ang sino mang sumampalataya na ang Ama at ang Anak at ang kanyang ebanghelyo, unang Juan 5:7, Bibliang Ingles, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo o ang kanyang ebanghelyo ay iisa. Huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila po ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. 2:11 ng Pilipos, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo Jesus o si Hesu Kristo, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano ang ibig sabihin nito? Pilipos 2:11. Hindi ko maluluwalhati ang Ama. Hindi ko maluluwalhati ang Diyos. Hindi ko mapupuri ang pinakamakapangyarihan sa lahat kung hindi ko sasambahin,
luluwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya rin yung Ama. Pagka niluluwalhati ninyo si Birhen Maria, sabihin man ninyo, kayo ay iglesia ng Diyos. We are the true Church of God. Ayan. Tapos tatawag kami, Holy Mary, Mother of Christ, save us. Aba, Ginoong Maria, ina ka ng Diyos, ipamagitan mo kami. Hindi kayo maililigtas. Hindi kayo ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, nuluwalhatiin mo ang Diyos, tapos tatawag ka kay Birhen Maria, o kay Lorenzo Ruiz, o kay Kalunsad, o kung sino-sinong mga papa sa Roma, mga santo, mga banal na matagal ng mga patay. Ay, nako, magunos dili kayo. Pag-aralan ninyong mabuti ang takbo ng inyong mga lakad, ang wika ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, bilang mga huling katanungan po natin, ano ang ipinapayo ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo bilang huling katanungan tungkol po dito sa kautusan at mga propeta? Sa kanya pong 2:16 Colosos, ang kinakausap dito ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Ayan. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo ito? Ito'y para din sa atin Ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol, ang wika niya noong araw, ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat. At ang sinasabi ng mga apostol sa mga iglesia ng Diyos noong araw ng kanilang kapanahunan, sinasabi para sa lahat hanggang sa atin sa huling araw. Kaya nga ano ang habilin? Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo para sa ating magkakapatid sa huling araw? Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Bakit? Ako kumakain ng baboy Lahat ng karne gusto kong kainin. Mga kapatid, kumakain ako at wala namang bawal dyan Kung gusto kong kumain ng aso, kakain ako ng aso. Sa Pilipinas, ang sarap ng kalderetang aso, kalderetang kambing. Wala namang masama dyan. Bakit nga? Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Sa unang Timoteo, sa kanyang 4:1-3, mga kapatid, merong nangangaral ng aral ng mga demonyo. Ayan, makinig kayo mabuti Meron ikang mga iglesia. Hayag na sinasabi ng Espiritu Santo. Unang Timoteo 4:1-3. Buksan natin. Hayag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Sa huling araw, maraming tatalikod sa mga banal na aral ng Diyos at magsisibaling sa mga utos, katha ng mga Hudyo at ng mga tao. Unang Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at utos aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos sa unang Timoteo 4:1-3? Sa huling araw, marami ang magsisitalikod sa pananampalataya at mga huhumaling sa mga utos, aral ng mga tao at ng mga utos at aral ng mga demonyo. Ano ba pinag-utos nila? Una na nga, ipinagbabawal ang pag-aasawa sa mga mangangaral nila. O sinong iglesyang nagbabawal ng mag-asawa ang mga mangangaral? Unang-una, simbahang Katoliko. Huwag kayong magagalit sa akin, meron pang iba, yung mga Hindu, yung mga kung ano-anong mga relihiyon na hindi naman Kristiyano, wala naman pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, hindi bali na yun Pero itong nagsasabing sila, mga sugong anghel, silang kahalili, Vicarius Filii Dei, yung mga papa sa Roma, kahalili ng Diyos sa lupa. Isipin ninyo, hindi ba butos aral ng mga demonyo yan? Mga kapatid, at ano pa? Ipagbabawal na lumayo sa pagkain ng mga lamang kate, ng mga karne. Sino ba nagbabawal ng pagkain ng karne? Unang-una, yung mga simbahang Katoliko rin, tuwing araw ng mahal na araw daw, huwag kang kakain ng karne kung araw ng Biyernes Santo. Anong kinalaman ng pagkain ng karne sa kabanalan ng tao? Mga magulang at mga kapatid. Sino pa? Yung mga Sabadista. Mga Sabadista.
At maraming mga protestante, hindi rin nagsisikain ng karne. Mga kapatid, kung tanungin mo bakit ayaw niyong kainin yung baboy, dyan ipinukol ng Panginoong Jesucristo ang mga laksa-laksang mga demonyo na pinalayas niya sa katawan ng inaalihan nito doon sa Gadareno, mga magulang, kaya yung mga baboy, karumal-dumal daw kainin niya. Yan ang sabi ng maraming protestante, may masamang espiritu. Panginoon kong Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti. Lalo na nga kung ito'y mga pagkain, baboy man, karne, baka, isda. Lalo na nga kung ito'y ipinagpapasalamat, kinakailangang tanggapin na may pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid at mga magulang. Ang bawal lang ang pagkain ng dinuguan. Ang bawal lang ang mga binigte, yung mga asusena na hindi tumapo ng dugo. Ang bawal! Pagkain ninyo sa mga handog sa Diyos-Diyosan. Napakinggan natin yan sa mga nakalipas na aralin. Piesta-piesta, bawal yan. Yan ang bawal. At ang pagkain ng dinuguan. Mga kapatid, hindi ko na kailangan ulitin pa yan. Alam na ninyo yan. Kaya nga dito, Colossus 2:16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo sa mga iglesia ng Diyos tulad natin, tungkol sa pagkain o tungkol sa pag-inom. Ayan po. Kayo ba kapatid na Cirilo, ano ba? Hindi ba kayo umiinom ng alak? Ba, umiinom po kami. Umiinom kami ng alak, ng serbesa, ng tuba, ng lambanog. Pero hindi po kami naglalasing. Meron din po kaming bahagi ng kaligayahan sa lupa. Hindi bawal yan. Ang masama, ang paglalasing. Ayan, yan ang bawal. O sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan. Ayan. O hindi po bawal yung ipagpiesta namin, yung birthday ko, birthday ni kapatid na Rosita. Kaya nakikita ninyo sa Facebook, kapag may birthday sa amin, may konting salo-salo. Yung maliit na salo-salo, hindi naman yung garbo na kapaimbabawan na yan. Kukumbidahin mo ang buong bayan ng Los Angeles dahil birthday mo, ay masama na yan. Mga alin ang masama na ipinagbabawal? Yun nga pong piyesta-piyesta nila Birhen Maria, nila Santo Niño, yung prosesyon ng mga taong matagal ng mga patay. Bawal yan. O tungkol sa kapistahan. Nagdiriwang din kami ng kaarawan namin. Nagluluto rin kami ng pagkain na masarap. Bakit? May bahagi kami dyan ang bagong buwan. Mga kapatid, bagong buwan o araw man ng Sabat. Sino man ay huwag humatol sa inyo. Saan? Sa mga bagong buwan o sa mga araw man ng Sabat. Ang ibig sabihin, sa mga banal na araw. Huwag kaming hatulan ng tao kung nagtatrabaho kami kung araw ng Sabado. Huwag kaming hatulan ng tao kung ibig namin na lumabas ng bahay at kami po ay pumaroon sa isang dako na ibig naming paroonan kahit na araw ng linggo. Walang makakahatol sa amin. Bakit? Ang lahat ng araw ay banal. Ang lahat ng araw matuwid. Ang lahat ng araw ay mabuti. Kung paanong sinasabing sa Romanos 7:12, ang utos ay banal. Ang utos banal, matuwid at mabuti. Gayun din ang lahat ng mga araw. Banal sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kaya huwag ninyo kaming hahatulan. Kung atin pong tinutupad, sinusunod ang kanyang mga kautusan ng ating tao sa puso at buong paggalang na pagsunod sa kanyang katwiran sa lahat ng araw, ang lahat ng mga araw po, ito ay banal. Kamukha ng ginawa ng inyong mga magulang, kayong mga pariseo, kayong mga paimbabaw. Hinatulan ninyo ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng araw na kanilang ginagawa tuwing araw ng Sabado. Ang mga ginagawa naman ng Panginoon at ng mga unang mga alagad niya ay puros kabanalan, paglilinis ng mga marurumi, pagpapagaling, pagpapatawad ng mga wika nga ng ating Panginoon Diyos, na Panginoong Jesucristo, nang patawarin niya si Maria Magdalena, nang patawarin niya ang ibang mga tao ng kanyang kapanahunan, nang buhayin niya ang mga patay. Hinahatulan ninyo kung ito'y araw ng Sabado. Sino man, huwag kayong hahatol sa amin. Bakit? Sa amin ang lahat ng araw ay banal.
kung isinasakatuparan namin ang utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos. Wala pong masama na gumawa sa araw ng Sabat. Hindi po sinira ng Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabado. Tinupad niya ito, lalo niyang pinagtibay sapagkat sinabi niya, matuwid ba na ang isang tao'y gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? O ang gumawa ng masama sa araw ng Sabat? Mga kapatid, ipinakilalang walang masama kung ang lahat ng ginagawa natin ay kabutihan sa araw ng Sabat, sa ikapupurit ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ang itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo, lalo niyang pinagtibay, gagawa tayo ng mabuti kahit na ano pa mang araw, sapagkat ang wika pa man din ng banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Ang ibig lamang sabihin, ang Panginoong Jesucristo, siya po ang Diyos na gumawa ng Sabat, siya ang Panginoon ng Sabat. At nasusulat, ang Sabat ginawa para sa mga tao. Ito ay ginawang kautusan ng Panginoon Diyos para sa ating mga tao, para magkaroon tayo ng kapahingahan. At sa banal na kasulatay nasusulat sa Apokalipsis, meron pang isang araw ng Sabat sa langit. Ang 1,000 taon na ipagpapahinga muna natin sa ikalawang pagparito. Mga magulang at mga kapatid, sa ikalawang pagparito, ang mga nangamatay kay Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang mabubuhay na maguli sa mga patay. At kung ako kayo sa huling araw na ito, dumating ngayon ang Panginoon, buhay pa tayo, hindi mauuna sa atin ang mga unang mga Kristiyano. Tayo po sama-sama ay aagawin ng Diyos sa pamamagitan ng mga alapaap. Tayong lahat sama-samang papanik sa langit. Tayo pong lahat magkakasama-sama sa langit sa loob ng 1,000 taon. Yun ang Sabat ng Diyos sa langit, kasama niya ang mga banal niya. At pagkatapos ng 1,000 taon, bababa tayo kasama ang bagong Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong lupa. At habang natatapos ang 1,000 taon, 7,000 taon sa langit, ang Sabat ng Diyos sa langit kasama tayo, binubuhay naman ang mga taong masasama. At makikita nga nila, maiinggit sila, ibig nilang sampahin tayo at patayin din tayo para sila naman ang maghari. Yan ang talagang ultimong Armageddon. At diyan na nga ibubugso ng Diyos ang galit sa mga tao sa lupa. Pauulanan sila ng apoy at asupre, kasama ang matandang ahas, ang Diablo at Satanas, kasama ang mga papa sa Roma, kasama ang mga sumamba sa mga larawan, kasama ang mga nagbigay ng tumanggap ng tanda sa noo at sa kanilang kanang kamay. Pag-aaralan natin ang mga bagay na ito sa mga darating po nating pagpapatuloy kung loloobin ng Diyos. Kaya po ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Hindi po kami nangingili ng araw ng Sabat. Bakit? Lahat po ng araw sa amin ay banal. Yan ang pagpapatibay ng aming Panginoong Jesucristo na dapat naming gawin. Sa lahat ng araw, gagawa tayo ng mabuti sa ikabubuhay. Una na nga ng ating mga sariling sangbahayan, charity begins at home, at ng lahat ng ating mga kaibigan, at kumbaga maaari sa lahat ng mga tao, natatanggap ng mga aral na ito. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, kailanman. Amen! Kapayapaan po nawa ang sumating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na mga pag-aaral po natin kung loloobin po ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.